So dahil magpapasko na, gagawa tayo ngayon ng isang pagkain na traditional sa Pilipinas, yung tinatawag na bibingka. Ito ay lagi mo makikita paglabas mo ng simbahan pagkatapos ng simbang gabi. Tuturuan ko kayo or susubukan natin. Tapos gagayahin nyo. Gagawa tayo ng bibingka overload. Kakaiba to. Bagong version to. Hindi siya hindi traditional na bibingka to. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ayan, ito yung mga sangkap na kailangan natin para sa ating bibingka overload. Mayroon ako ritong 4 na pirasong itlog. Unahin muna natin tong itlog. Siguraduhin na natin na walang balat ng itlog na masasama. Tapos, mixer natin siya. Kaya pala tinawag ito na bibingka overload dahil lalagyan natin siya ng salted egg, tapos bacon on top, tsaka cheese mamaya. So, sundan nyo lang yung mga gagawin ko step by step. Sundan natin tong ating asukal na 100 grams. Sundan natin yung ating tubig na 240 grams. Lalagay ko na lang mamaya sa comment section yung recipe nito. Ito yung pinaka-importante, yung ating coconut milk or gata na 300 grams. Kung wala ka nito, wala kang coconut milk, huwag ka nang gumawa. Dahil ito yung isa sa mga nagbibigay ng lasa para sa ating bibingka. Lagyan natin to. Sunod na natin yung ating rice flour. Huwag tayong gumamit ng glutinous rice flour dahil sobrang lagkit yun. Ito mas maganda to, yung bigas lang siya na powder or pwede namang all-purpose flour. So mayroon tayo rito 312 grams. Tapos may baking powder tayo na 25 grams. Tsaka yung ating asin na 3 grams. Ang gagawin natin, ipaghalo lang natin sila rito. Yan. Tsaka natin ilalagay ngayon dito sa ating mga mixture na naka-strainer. Para siguradong walang namumuo na dry ingredients yung ating butter. Kasi yung baking powder minsan, mayroong namumuo na part, kaya hindi minsan natutunaw. So, para sigurado, i-sifted lang natin siya. Yan. Halo lang natin siya. Tsaka natin ihuli, lagay yung ating melted butter na 80 grams. Mayroon ako ritong 11 molder dahil napakahirap yung hanapin yung dahon ng saging rito sa location namin. Ang ginawa ko, nagupit lang ako ng baking paper para ilagay rito, pang sapin. Ito na, mayroon na tayong ilagay lahat ng baking paper. Kailangan wag masyadong malapot. Yan o. Yan. Basta natin. Saka wag nyo lang masyadong kapalan kasi aalsa yan mamaya dahil sa ating baking powder, lalaki yan mamaya. Gagawin natin, lagyan na natin siya ng salted egg. Lagyan natin sa gitna.
Ito. Lalagyan na natin sa ngayon ng bacon. Yan. Diba, napakasosyal ng inyong bibingka. Pwede nyo rin lagyan ng hotdog bibingka. Diba? Kailangan minsan mag-create ka rin ng mga flavor para masubukan rin natin kung ano yung outcome ng ating ginagawa. Tignan natin ito. Sunod natin ilagay ay cheese. Salang na natin sa oven. After 25 minutes, ito na yung ating bibingka. Tingnan nyo naman siya. Mukha pa lang. Sobrang sarap na. Ngayon nililipat na natin siya sa ating cooling rack para mabilis lumamig. Mamaya, ibang gumamang batch. Ito na yung inaantay natin. Tikiman portion na tayo. Titikman na natin yung ating bibingka overload. Ang bango. Ano pa kaya kung nakalagay ito sa dahon ng saging? Mas lalong mabango to. Yan siya. Oh. Tingnan nyo naman kung gaano siya ka-moist. Diba? Tikman natin to. Ito yata yung walang salted egg. Ito yung may bacon. Yan. Ang sarap! Grabe! Sarap to pag may kape. O di kay hot chocolate. Ubukan nyo yung recipe na yan. Sarap. Sarap. Patikim natin ngayon sa mga basher natin dito sa loob ng bahay. Tikman nyo itong bago kong eksperimento. Oh. Yung bibingka overload na may bacon tsaka itlog. Kaso yan, wala yung egg. Salted egg. Yung number 1 kritiko, yan. Oh. May baboy. Try mo muna yung bacon, malambot yan eh. Malasa. Hindi ka mapagsalita, no? Oh. Ang score, 1 to 10. 0. Dutlog. Ha? Anong score? 0. 8. 8. Ikaw? Hindi ko. Ikaw mo na, dali na. Ang may bacon, dali na. De. Diba? Number 1 yan, pero mamaya lang, babanatan yan. Sarap nito, grabe. Busin nyo yan, ha?